Hello po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Automathings. So for this video po, ang pag-uusapan po natin is kung paano po tayo mag-solve kung meron na pong mga negative exponents. So let's say meron po tayo dito. So ito po yung ating first example. 2x, everything is raised to negative 4 all over x raised to negative 1 times x. So ako po yung nagsosolve po dito if hindi po ganun ka-complex yung ibinigay na problem, ang kailangan ko pong gawin or ang gagawin ko po dito is tatanggalin ko po yung mga negative exponents. So, paano po natin yun gagawin? So, ang gagawin ko dito is yung mga negative exponents like itong negative 4, yung 2x raised to negative 4, ilalagay ko po siya sa denominator. So, every time po meron kayong mga negative exponents, if nasa numerator yung original given, if ilalagay natin sa denominator, magiging positive po ang kanyang exponent. Ito namang si negative 1 dito sa denominator, ilalagay ko po yan sa aking numerator para po maging positive po ang kanyang exponent. Okay? So, dito times x na lang. So, yun po yung usual na ginagawa ko if nagsosolve po ako ng mga negative exponent kung hindi po siya ganun ka-complex. Okay? So, pwede po natin yung i-rewrite as x over 2x to the 4th times x. So, by that, mas naging simple po siya tingnan. Pagkatapos po ay isosolve na natin siya. Dito sa numerator, meron tayong x. Sa denominator, meron din tayong x. So, pwede po natin yung i-cancel out. So, ang matitira na lang po is ito na lang pong si 1 over 2x raised to 4. So, expand lang natin siya. I-distribute natin si 4 maging 2 raised to 4, x raised to 4. So, if you will use your calculator or to get 2 raised to 4, that is 16. Tapos x raised to 4. So, yan na po yung ating final answer sa ating example number 1. Now, let's have example number 2. So, for our second example, ito po yung ating given. So, mas complex siya kaysa sa example number 1 natin. Yan. So, ang gagawin ko po dito, if ako po yung nagsosolve, isi-simplify ko po muna yung nasa parenthesis. So, yung exponent po natin dito na 4, negative 4, i-distribute ko po yan isa-isa. Kay 2, kay t, kay m, at saka kay q. So, magiging 2 raised to negative 4 times p raised to negative 4. Si m, meron siyang negative 1, so copy negative 1 times negative 4. Tapos si q raised to 0 times negative 4 times 2 p negative 1. Yan, raised to 3. Tapos copy lang din natin yung ating denominator. Okay? Pagkatapos niyan, isi-simplify ko na po. Okay, itong negative 1 times negative 4, of course, magiging 4 po yan, magiging positive. Ito naman, 0 times negative 4, 0 pa rin po yan. Okay? So, let's, copy po muna natin. So, magiging 2 negative 4, p negative 4, yan magiging m raised to 4, still q raised to 0, times 2, m negative 1, p cubed, all over 2, m q squared. So, pagkatapos po, kung meron po ako mga negative exponents po dito na sa numerator, ang ginagawa ko po, inilalagay ko po sila or I will transfer them to the denominator to make them positive. So, magiging dito, ito siya, lalagay natin sa baba. So, magiging 2 raised to 4. Tapos si p din, raised to 4. So, itong dalawa. Si m positive siya, so copy lang natin sa taas. Q raised to 0, anything that is raised to 0 po is just equal to 1. Pwede natin ilagay dyan, 1 lang. Tapos, 2. Tapos si m, meron din tayong m dyan. That is raised to 1. Tapos si p, raised to 3. Okay? Tapos 2 pala, itong nasa denominator natin, copy lang natin, ay 2p q squared. So, pagkatapos po, pwede po natin yung i-rewrite as 2m raised to 4. So, yung 1, pwede na po natin hindi yan ilagay. Okay, all over, okay, 2 raised to 4, that is 16 po, di ba? Okay, 16.
Tapos meron din po tayong 2 dyan, lagay lang natin muna dyan. Tapos yung P, okay, meron po tayong dalawang P raised to 4 at saka si P raised to 1. So 4 plus 1 tayo dyan. Tapos si M, okay, 1 lang. Okay, tapos si Q, raise natin yan to 2. So pagkatapos po, ang gagawin po natin, makikita nyo meron pong 2 dyan, meron pong ding 2 dyan. So kakancel natin yung 2. May M dyan, may M po dito. Dito M raised to 4, dito M raised to 1. So sa quotient rule natin, i-subtract natin yung mga exponents. So magiging 4 minus 1. So magiging 3 na lang po yung ating exponent. So mawawala na po yung M dyan. Meron din po tayo ditong 3, P raised to 3 at saka ito, P raised to 5. So magiging 3 minus 5 po tayo dyan. So, that's negative 2. Okay po ba? So, that's equal to negative 2. Ayan. So, mawawala na rin si P dyan. So, our final answer will be M raised to 3. Ito. Tapos, P, negative 2. Okay? All over 16. Q, 2. Pero take note po, dapat wala po tayong mga negative exponents. So, ang gagawin lang natin, i-transfer lang natin si P raised to negative 2 sa ating denominator to make it positive. So, magiging M3, M raised to negative 3, tapos over 16, Q squared, P squared. So, ganun lang po ang ating gagawin and this is now our final answer. So, I think hanggang dito lang po ang ating video. Thank you so much po for watching and see you po on my next video.